Kabanata 356. Ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit na ang figure ni Bettina ay mukhang mystically beautiful sa ilalim ng ganitong uri ng pag-iilaw. Hindi siya nagpalit ng kanyang pijama bagkus ay sinuot lang niya ang kanyang karaniwang damit para makabangon siya para harapin ang anumang bagay anumang oras. Ito ang kinakailangan ng malapitang proteksyon. Naalala ni Mark ang sandali na hindi niya sinasadyang nahawakan si Bettina ng 2 beses. She responded awkwardly pero walang binanggit pagkatapos na parang walang nangyari. Isang pervert na ideya ang pumasok sa isip ni Mark. Ano kaya ang magiging reaksyon niya kung may ginawa ito sa kanya? Lalaban ba siya? O mahihiya ba siyang sumagot? O magpapanggap na lang siya na tulog at wala siyang alam, hahayaan siyang gawin ang gusto niya? O magsusumbong siya sa kanyang ina at sasampalin siya? Ang mga lalaki ay palaging may kakaibang ideya at si Mark ay walang pagbubukod. At saka, nang mapagtanto na si Bettina ay may magandang figure, normal para kay Mark na magkaroon ng ideyang ito. Kaya lang napigilan ni Mark ang kanyang pagnanasa. Lumapit si Mark at tinawag, "Bettina, Bettina." Pinuksan ni Bettina ang kanyang magagandang mata na nababalot ng antok. Pakiramdam ni Mark ay pinalampas niya ang kanyang pagkakataon. Kanina lang talaga nakatulog si Bettina kaya baka hindi na siya magsing kapag may ginawa ito sa kanya. Gayunpaman, hindi tatawid si Mark sa linya. Maliban sa hindi sinasadyang paghawak sa kanya, wala na itong ibang magawa sa kanya. Hindi naman tanga si Bettina. "Young master, anong problema?" sabi ni Bettina at tumayo mula sa couch. "Kanina lang tumawag sa akin ang kapatid ni Aaron na si Trisha at tinanong ako kung may ginawa ba si Aaron sa akin. May ipinaalala sa akin ang tawag niya sa telepono at gusto kong tingnan mo ito ngayon," sagot ni Mark. Then, he added awkwardly, "Inistorbo ba kita?" "Hindi, young master, sandali. Tatawagan ko at tatanungin kung nasaan si Aaron." Kinuha ni Bettina ang kanyang cellphone nang matapos ang kanyang mga salita. Wala pang 10 segundo ay binanggit na lamang ni Bettina ang pangalan ni Aaron bago ibinaba ang telepono. Kasunod nito, lumingon siya kay Mark at sinabing, "Young master, mangyaring maghintay ng ilang minuto." Sige, umupo si Mark sa sofa at naghintay. "Bettina, sa kwarto ka talaga matutulog. Maraming kwarto dito," mungkahi niya. Napakaluwag ng presidential suite at maraming kwarto. Kaya naman, mainam na matulog si Bettina sa isa sa mga silid. Hindi na niya kailangang matulog sa sopa. "Salamat, young master. Pero, mas mabuting matulog na lang ako sa sopa malapit sa kwarto mo para maprotektahan kita anumang oras," sagot ni Bettina. Ito ang kanyang tungkulin at medyo komportable ang sopa. Pagkatapos ng lahat, ang piraso ng muebles ay nagkakahalaga ng $70,000 kaya nakatulog siyang mahimbing dito. Matapos marinig ito, hindi na iginiit ni Mark ang paksa. Makalipas ang halos 3 minuto, tumunog ang cellphone ni Bettina. Pagkatapos niyang sagutin ang telepono, isang kakaibang ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha at sinabi niya, "Sige, salamat." Ibinaba ni Bettina ang telepono at sinabi kay Mark, "Young master, si Aaron ay nasa hotel isang palapag lang sa ibaba natin." Nagulat si Mark. Nagbook ba si Aaron ng kwarto dito? Ito ay isang bihirang sitwasyon. May dala rin siyang babae, patuloy ni Bettina. Natagpuan ni Mark na ito ay normal. Siyempre, may kasamang babae si Aaron sa isang hotel. Nagkibit balikat si Mark at sumagot, "Sige, Bettina, pwede ka nang matulog." Naisip ni Mark na malamang ay hindi alam ni Aaron na ito ang hotel ng kanyang ina nang mag-book siya ng kwarto dito. Dahil nakapag-book na siya ng kwarto dito, hindi magiging boring si Mark para istorbohin siya at ang kanyang babae. "Young master, parang walang malay ang babae," dagdag pa ni Bettina. "Anong ibig mong sabihin?" "Ibig mong sabihin na droga yung babae," sabi ni Mark. Akala niya imposible. Si Aaron ay maaaring walang utak ngunit siya ay may magandang hitsura, kaya bakit kailangan niyang gumamit ng droga sa isang babae? "Young master, you can take a look at the surveillance video," sabi ni Bettina at kinuha ang kanyang mobile phone. Nagtataka si Mark. Nakita niyang sumulpot si Aaron sa lobby ng hotel kasama ang isang matangkad at mahabang paa na babae sa kanyang mga braso at tumungo siya sa front desk. Nagulat si Mark dito nang mapagtanto niya kung sino ang babae.
Ang babae ay ang kapusbel, Brenda, hindi ba? Nagkibit balikat si Mark. Ito ay kawili-wili. Lasing ba siya o nilagyan ng droga si Aaron? Tutal nakapikit si Brenda at hawak-hawak siya ni Aaron. Kung hindi niya ito niyakap, malamang sa sahig na ito matutulog. Young master, tumatawa ka ba? Kakaibang tanong ni Bettina. Ano ang ibig sabihin nito? Ginawa rin ba ni Mark ang ganitong bagay noon? Hindi. Don't worry about these things, sagot ni Mark. Natural, wala siyang pakialam dito. Ano bang kinalaman nito sa kanya? Kung tutuusin, napakabongga ni Brenda at mayabang siya sa harap ni Mark. Sa totoo lang, siya ay masaya na nadroga siya ni Aaron, deserving ang ganitong klaseng babae. Bettina, bakit ganyan ang ekspresyon? Tanong ni Mark at nawala ng imak nang makitang kakaiba ang ekspresyon ni Bettina. Young master, kilala mo ba ang babaeng ito? Tanong ni Bettina. Pakiramdam niya ay kilala ni Mark ang babaeng ito dahil alam niyang hindi nito gagawin ang ganoong bagay. Oo, ngunit ito ay kanyang sariling negosyo. Kung hindi siya lumabas kasama si Aaron, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong magdroga sa kanya. She should bear the consequences of her action, kibot balikat ni Mark at sumagot. Young master, tama ka, pagsang-ayon ni Bettina. Akala niya ayos lang. Gaya nga ng sinabi ni Mark, dahil may kasamang lalaki ang babaeng iyon, dapat niyang malaman kung ano ang mangyayari. Baka nagpapanggap na lasing din ang babae. Okay, let's go bed, sabi ni Mark habang naglalakad papasok ng kwarto. Tinulya pa ni Bettina ang phone niya bago umupo sa couch at ipinikit ang magagandang mata para magpahinga. Humiga si Mark pagkabalik niya sa kwarto niya. Di masyadong tamad na alalahanin ito. Gayunpaman, tiyak na magugulat si Brenda kapag nagising siya. Gayunpaman, hindi iyon dapat mangyari dahil gusto niya ang mga ballers at si Aaron ay dapat na naaayon sa kanyang mga kinakailangan, hindi. Hindi nagabalang mag-isip si Mark tungkol dito at mahimbing siyang nakatulog sa pagkakataong ito. Laking gulat niya na panaginipan ni Mark si Leona at hinalikan niya ito. Sa sobrang tuwa ni Mark ay ayaw niyang gumising sa kanyang pagkakahimbing. Hanggang sa kumatok si Bettina sa kanyang pintuan sa umaga. To remind him that he need to go to class that Mark woke up. Buti na lang at hinalikan lang niya si Leona at walang ibang ginawa sa panaginip niya kagabi. Medyo magalang si Mark kay Leona. Nako, napabuntong hininga si Mark. Hindi niya nakita si Leona for ilang sandali at namiss niya ito ng sobra. Namiss niya ang malumanay nitong boses at ang init ng katawan nito. Tila kailangan niyang maghanap ng oras para pumunta sa Central City para bisitahin siya. Tinuot ni Mark ang kanyang damit at lumabas. Sa kabilang banda, dinala ni Bettina ang kanyang almusal. Nang matapos ni Mark ang kanyang almusal, bumaba na sila. Pagdating nila sa front desk, nagtanong si Mark dahil sa curiosity, nag-check out ba si Aaron Dawson sa kwarto. Young master, hindi pa siya nakaka-check out sa room, pero umalis siya mag-isa alas 6 ng umaga, sagot ng dilag sa front desk. Natawa si Mark. Kung hindi umalis si Aaron hanggang alas 6 ng umaga, ganoon ang sitwasyon. Dapat sobrang intense kagabi. Okay, I see. Hindi na nagtanong pa si Mark. Tiyak na umalis si Aaron mag-isa dahil nag-aalala siya sa magiging reaksyon ni Brenda nang magising ito. Sa oras na ito, tiyak na mahimbing pa ang tulog ni Brenda. Nai-imagine ni Mark ang eksena kagabi. Ang swerte talaga ni Aaron. Bettina, pasok na tayo sa school, kibot balikat na sabi ni Mark. Siyempre, walang problema kay Bettina. Hinatid niya agad si Mark sa school. Pagdating nila sa school, naghanda na naman si Sarah ng isang tasa ng kape para kay Mark. Agad niya itong dinala para kay Mark nang makita niya ito. Nakaramdam si Mark ng kawalan. Parehong hindi magandang pagpipilian para sa kanya kung inumin o hindi ito inumin. Kaya naman, nag-aatubili itong kinuha at sinabi sa kanya na huwag nang ihanda itong muli kinabukasan. Nadismaya si Sarah nang marinig niya ito pero pumayag din siya. Gayunpaman, natuwa siya nang makita niyang iniinom ito ni Mark. Natural, sinusundan sila ni Bettina. Nagkunwari siyang hindi niya kilala si Mark. Sa totoo lang, nag-aalala siya dahil pakiramdam niya ay may mangyayari. Mukhang ilang araw na lang aaksyon na ang pinsan ni Mark. Pagkatapos noon, bumalik na sila sa classroom at tinanong ni Sarah si Mark kung dadalo ba siya sa welcome ceremony.
Dahil doon, umiling si Mark at sinabing hindi siya interesado. Ano ang kinalaman ng seremonya ng freshman sa mga mag-aaral sa ikalawang taon? Pansamantala, may isang pares ng mga nakamamanghang mata na nanunood kay Mark. Ngumiti siya ng malumanay, ang kanyang titig ay mainit at nakakaakit. Dumating si Leona sa paaralan at walang kahirap-hirap, naging chairman at punong guro siya ng paaralan. Pinili niya ang paaralan dahil isa itong pribadong institusyon. Marky, estudyante ka na ngayon at kailangan mong mag-aral ng mabuti, bulong ni Leona. Taka siya umikot na nakangiti. Kinilig ang dating principal at hindi naglakas loob na tingnan si Leona. Si Leona ay isang malaking shot sa Central City at sa bansa. Hindi siya isang taong madaling masaktan ng principal. Ngayong narito na siya, ang punong guro at iba pang mga direktor ay natakot sa kanilang mga talino. Sino ang maaaring gumastos ng higit sa 30% ng halaga sa pamilihan upang bilhin ang paaralang ito? Kaya ni Leona, "What can I do for you?" Nag-aalalang tanong ng dating principal. Mamaling si Leona at sinabing, "Binili ko ang paaralang ito para kay Mark. Ngayon, hanapin ang pinakamahusay na guro na magtuturo sa kanya. Gusto kong mag-excel siya sa pag-aaral niya." Kabanata 357. Agad na naisip ng principal ang isang babae nang marinig ang utos ni Leona. May isang kilalang magandang guro sa South. Gusto mo bang imbitahan siya dito? Tanong ng principal. Sa totoo lang, nabigla ang principal. Pinili ba ni Leona ang paaralang ito para sa isang estudyante? At ito ay para sa isang hindi kapani-paniwalang estudyante. Nakita niya itong hindi kapani-paniwala. Si Mark ay walang kahangahangang background, tama ba? Bakit siya inaalagaan ng isang makapangyarihang tulad ni Leona? Isang magandang guro. Hindi. Tumanggi si Leona, kailangan niyang mag-aral ng mabuti. Bakit mo siya kukunin ng magandang guro? Well, hindi ba lahat ng mga estudyante ay gusto ang magagandang guro? Sagot ng principal. Alam na alam niya ang iniisip ng mga estudyante. Katulad noong nakaraang semestre, walang lumalampas sa klase ni Lilibeth dahil siya ang pinakamagandang guro sa buong paaralan. Ipinakita nito na ang isang magandang guro ay maaaring pukawin ang interes ng mga mag-aaral sa pag-aaral. Sa kasamaang palad, biglang tumigil sa pagtuturo si Lilibeth ngayong semestre. Para siyang nawala at hindi na siya pumasok sa school simula noon. Oo, pero hindi ako papayag na hanapin mo siya ng ganoong guro, sabi ni Leona. Paano kung nine-love si Mark sa magandang guro? Nasa dilema si Leona pero nagpasya siyang pumayag sa mungkahi ng principal. Sige, kung makakahanap ka ng magandang teacher, we will hire her. Kung hindi mo kaya, maghanap tayo ng ibang teacher, sabi ni Leona. I know what to do, sagot ng principal at pinagpapawisan ang noo. At saka, huwag mong ipaalam kahit kanino, pati si Mark mismo. Tandaan mo, kapag nagpalit ka ng teacher, dapat gawing natural, huwag masyadong halata, hiling ni Leona. Naisip ni Leona, gaano ka-interessant na tatawagin ako ni Mark na principal balang araw. Inaabangan ito ni Leona. Yes, sabi ng principal at agad na hinanap ang pinakamahusay na guro. Kung tutusin, wala pang 10 minuto ay nabili na ni Leona ang paaralang ito at ang isang tulad niya ay may kakayahang magdulot sa kanya ng pagkawala ng trabaho sa isang salita lamang. Napansin ni Leona na pumasok sa classroom sina Mark at Sarah na sinundan ni Bettina. Agad na nagbago ang mukha ni Leona at bumul sa sarili, may nangyari ba? Inilabas ni Leona ang kanyang mobile phone nang may time na hangin at tumawag, nagtuturo. Suriin ang lahat ng impormasyon ng flight sa Ocean City sa nakalipas na 10 araw, kabilang ang mga kotseng pumasok at lumabas. Sino ang hinahanap ko? Tingnan kung ano ang nangyayari sa City Square sa Ocean City kamakailan. Pagkababa ng telepono. Tumunog ulit ito makalipas ang 3 minuto at sinagot ni Leona, sabi mo ba may insidente ng pagkalason sa plaza kamakailan? Nalaman mo ba kung sino ang gumawa nito? Hindi sigurado. Inilipat ni Leona ang magagandang mata habang nagmumuni-muni at maya-maya ay may naisip. Suriin ang isang tao na ang apelyido ay Lee. Ang sino mang pumasok at lumabas ng lungsod sa huling 10 araw ay dapat suriin. Tandaan, maaaring may ilang mga tao na may apelyido Lee, ngunit hanapin ako ang mga wala pang edad. Of 30 and charming like a model. I don't care how much time you need.
if you don't give me the result within a day, you don't need to appear again, utos niya. Pagkatapos noon, binaba niya ulit ang telepono. Then, Leona muttered quietly, Marky, bakit hindi mo sinabi sa akin na may nangyari sa'yo? Samantala, ang mga klase sa araw na ito ay medyo nakaka-relax. Dalawa lang ang klase sa umaga at wala sa hapon. Kaya naman, dinala ni Mark sina Quinay at Sarah pabalik sa plaza pagkatapos niyang matapos ang kanyang klase sa umaga. Ipinagpatuloy ni Quinay ang kanyang part-time job samantalang si Sarah ay bumalik sa kanyang kafe. Pagkatapos makipag-usap ni Mark kay Yolanda gaya ng nakagawian, handa na siyang bumalik para magpahinga. Siyempre, tinawagan din niya si Lilibet at tinanong ang sitwasyon nito. Sumagot naman si Lilibet na ayos lang kahit nakakapagod. Mukhang marami na siyang pinagdaanan na pagsasanay. Biglang may nasa isip si Mark. Na-imagine niyang basa ng pawis ang buong katawan ni Lilibet na nakamamatay na tukso sa mga lalaki. Honey, I want to see you. Don't refuse me, sabi ni Mark na miss na niya ito. Sige, hubby, halika at hanapin mo ako, sagot ni Lilibet. Pagod na pagod siya, ngunit dahil sinabi iyon ni Mark, ano ang magagawa niya? Hindi niya matiis na tanggihan ang hiling ni Mark. Tiyak na pinipigilan ni Mark ang sarili nitong mga nakaraang araw. Pagkatapos ibaba ang telepono, sinabi ni Mark kay Bettina na pupunta siya sa lugar ni Lilibet. Siyempre, walang pagtutol si Bettina at hinatid niya ito doon. Ma, pwede po muna kayong umakyat, sabi ni Lilibet kay Liza. Kailangan niyang hintayin si Mark sa ibaba. May pag-uusapan sila at kung ano man ang gustong gawin ni Mark ay papayag si Lilibet, bahala na si Mark. Pumunat ang noo ni Liza at nagtanong, nagkikita ka na ba ulit? Gusto siyang tanungin ni Liza tungkol sa baho ng toilet paper noong araw na iyon. Naisip niya sa sarili, Lilibet, I've been in your shoes. Do you think na hindi ko alam kung ano ang ginagawa mo sa ibaba noong araw na iyon? Ngunit siya ang anak ng pumatay sa iyong ama. Sa pag-iisip nito, gustong maglamang ni Liza ngunit pagkatapos niyang makipag-ugnayan kay Lilibet, mas lalo niyang minahal ang kanyang anak. Hindi niya kayang sabihin iyon sa mukha niya. Ma, 3 araw ko na po siyang hindi nakikita. Aakyat na po ako mamaya, napayuko si Lilibet at sumagot. Alam niyang masama ang ginawa niya, ngunit hindi niya magawang tanggihan ang kahilingan ni Mark. Lilibet, let me tell you, imposibleng magkasama kayo. Kung makakasama mo siya, dapat patay na ako, single ni Liza at paakyat na sana siya kasama ang bodyguard niya. Mom, tawag ni Lilibet. Nalungkot siya at nanlalabo ang mga mata. Nagdugo ang puso ni Lilibet sa sinabi ng kanyang ina. You don't have to say anything anymore. You can just meet him but I will never agree for you two to be together. Mariing tanggi ni Liza. Biglang sumugod ang bodyguard niya sa pagbabantay. May narinig na putok ng baril. Lilibet, tigaw ni Liza. Nabigla siya. Nakita niya ang isang tranquilizer shot sa likod ng kanyang bodyguard. Nawala ng malay ang bodyguard. Lilibet, mag-ingat ka. Umanap ka ng mapagtatakpan mo. Pungol ni Liza ngunit may ibang tranquilizer na lumipad papunta sa kanya at tumama sa braso niya. Biglang nakaramdam ng pagod si Liza. Tumayo siya at sinubukang maglakad ngunit lumabo ang kanyang paningin at bumagsak siya sa lupa. Nanay, tigaw ni Lilibet. Galit na galit siya. Tumakbo siya at sinubukang hilahin ang kanyang ina at ang bodyguard sa likod ng sasakyan. Tulala si Liza habang umuungol, dapat nandito ang pinsan mo. Umalis ka na. Ayoko, ganti ni Lilibet. Siya ay alerto at ang kanyang mga mata ay malamig at mabangis. Lilibet, umalis ka na. May mga baril silang pampamanhid. Mayroon silang. Napakalakas nitong karayom na pampamanhid na kahit si Liza ay hindi nakayanan. Nawalan siya ng malay pagkatapos ng 10 segundo bago niya natapos ang kanyang mga salita. Hindi nagpanik si Lilibet. Ang kanyang katawan ay patuloy na gumagalaw at nakikita niyang dumaan ang mga karayom sa kanya. Marami na siyang natanggap na pagsasanay at hindi na katulad ng dati ang kanyang reaksyon. Natuto siyang manatiling kalmado sa gayong mga kalagayan. Gayunpaman, madaling umiwas sa isang bukas na pag-atake ngunit mahirap makatakas mula sa isang lihim. Puff! Nabaril ang braso ni Lilibet at naramdaman niyang biglang namamanhid ang kamay nito.
Napaupo siya ng mahina sa lupa at tinawag, "Nay, Nay." Nagulat at nagalit si Lilibet ngunit nawawala na siya ng lakas. Gusto niyang lumaban ngunit nagkaroon na ng epekto ang anesthesia. Hobby, mahinang ungol ni Lilibet. Hindi na makakita ng malinaw ang kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay may nanggagaling sa kabilang kalsada. Timart ba ang lalaking iyon? Tuluyan nang nawala ng malay si Lilibet. Mamamatay na ba ako ng ganito? I can't accept it. I can't accept it, desperado niyang naisip. Dalawa silang lalaking nakaitim na damit na may hawak na mga baril na pampamanhid. Umisi sila at sinabing, "Madali lang iyon." Ang isa sa kanila ay ngumiti ng masama at sinabing, "Oo, hiniling sa amin ni Young Master na mag-ingat at ibalik silang buhay ngunit ito ay masyadong simple." 3 anesthetic needles at ang problema ay nalutas. Ako ay labis na nadismaya sa kanila. Akala ko sila ay ilang uri ng mga eksperto. Well, tama na. Tinabi ni Young Master na kailangan nating hulihin ang nakababatang babae. Dapat ay anak siya ni Liza. Ang babaeng ito ay kwalipikadong makipagkompetensya kay Young Master para sa ari-arian ng kanyang pamilya, ngunit hindi siya mabubuhay hanggang sa araw na iyon. Dalhin natin siya. Sa kotse, sabi ng lalaki at binuhat si Lilibet papasok sa kotse niya. Nang lumingon siya ay natigilan siya dahil nakatitig kay Liza ng masama ang kasama niya. 007, anong ginagawa mo? Tawag niya habang naglalakad. 006, nakatingin ako sa kanya. Itong si Liza, malakas ang pagnanasa ko sa kanya noong una ko siyang makita sa United States. Tignan mo ang balat niya, parang batang babae, sobrang pinong at malambing. Gusto ko ang mga babaeng gusto. Per the most, sagot ni 007 at kumikinang ang mga mata. Well, Liza is not bad. Napaka-attractive at mayabang. Gusto ng mga lalaki ang ganitong klaseng babae, pero hindi ngayon ang tamang oras para gawin ang ganoong bagay, 006 stated. Gayunpaman, nagsimulang gumala ang mga mata niya kay Liza na nakahandusay sa lupa. Ito ay talagang isang tukso. Ang bawat lalaki ay may iba't ibang panlasa sa mga babae ngunit ang dalawa sa kanila ay tila magkatulad na uri ng babae. Wala akong pakialam kung ito na ang tamang oras. Pwede ka nang magmaneho at ako ang gagawa sa likod ng sasakyan. Pagkatapos nito, makakasama mo rin siya. Nabaril siya ng anesthetic shot namin at wala siyang alam. Tingnan mo, sabi ni 007 habang sinasampal si Liza. Gumagalaw ang mga mata ni Liza sa ilalim ng kanyang talukap ngunit hindi niya ito maimulat. Sure enough, walang sumagot pero namula ang kaliwang pisngi ni Liza sa sampal. Ngumiti si 006 at sinabing, "Sige, dalhin mo siya sa kotse." "Kaya mo muna." Tumawa si 007 at binuhat si Liza. Inalikan pa niya ito. Gayunpaman, may isa pang tao sa lupa at tinanong ni 007, "Ano ang dapat nating gawin sa kanya?" "Huwag kang mag-alala sa kanya. Wala kami sa Estados Unidos. Hindi tayo pwedeng magkagulo dito," tugon ni 006. "Sige, magmaneho ka na. Ako na ang magsisimula," sabi ni 007 at pinasakay niya si Liza sa kotse. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pagnanasa at halata ang kanyang intensyon. "Liza, kasalanan mo kung bakit mo nasaktan ang Young Master. Halika at hayaan mo akong makipaglaro sa iyo," tuwang-tuwang sabi niya. Kabanata 358. 007 ay nagsimula ng kumilos. Umiti si 006 at nagmaneho papunta sa kinaroroonan ng Young Master. Hindi niya inaasahan na ganoon kadaling matatapos ang misyong ito. Tinampal. Biglang sinampal ni 007 si Liza at nagmura. "Pitik. Alam kong hindi ka pa tuluyang nahimatay." Ngayon lang, pagkatapos ng ilang beses na halikan si Liza, bigla na lang siyang nagmulat ng mga mata sa galit at naglabas ng punyal para saksakin siya. Gayunpaman, tiyak na hindi baguhan si 007 kung siya ay ipinadala sa isang misyon. Hindi niya binitawan ang pagbabantay sa paghalik niya kaya agad niyang hinawakan ang kamay ni Liza at inagaw ang punyal. Halos matamba si Liza ng mabigat niyang sampal. Si 006 na nagmamaneho ng sasakyan ay hindi napigil ang mapabuntong hininga, "Be gentle to her. Liza is so beautiful and I like her face. Don't hurt her face." "I know," nakangiting sabi ni 007. Umisi siya at binuksan ang zipper ng damit niya.
Natatakot na pumigla si Liza at sumigaw, "Anong ginagawa mo? Tumigil ka." Naramdaman niya iyon nang hinalikan siya ngayon lang. Sa loob ng napakaraming taon, hindi niya hinayaang lumapit sa kanya ang sinumang lalaki mula nang ipanganak niya si Lilibet, at hayaan siyang halikan siya ng ibang lalaki. Sa sobrang hiya niya ay pinilit niyang bumangon, ngunit nakaramdam siya ng panghihina at hindi siya makalaban. Kasabay nito, ang kanyang mga damit ay napunit at siya ay labis na natakot. Siya ay lalabagan. "Anong ginagawa ko? Haha. Bakit mo inalagaan ang balat mo? Bakit ang ganda mo? Gusto ko ang mga babaeng katulad mo. Ang tagal kitang iniisip noong nasa United States ako. Ngayon." Hehe, natatawang sambit ni 007. Naisip niya na sulit talaga ang paglalakbay na ito. Ito ay totoo. Matagal na niyang sinundan at nagtrabaho si Damon at paminsan-minsan ay nakikita niya si Liza. Naaakit nga siya sa mayabang na ugali ni Liza. Isang masamang ideya ang naisip niya nang makita niya si Liza sa unang pagkakataon. Napakaraming taon na ang lumipas at sa wakas ay nagkatotoo na ang ideya. Ngayon, ito na ang araw na tutuperin niya ang kanyang mga hangarin. Sa kabilang banda, conscious pa si Liza nang halikan siya ni 007. Gusto niyang magpakamatay ngunit walang kapangyarihan ang kanyang mga kamay. Pakiramdam niya ay hindi sa kanya ang kanyang katawan kahit anong pilit niyang kumilos. Napaluha siya at pilit na pumikit. "Buksan mo ang iyong mga mata, buksan mo ang iyong mga mata." Tawa ng tawa si 007 kasama si 006 na nagmamaneho. Inahangaan ni 006 ang kawalan ng pag-asa ni Liza habang nakatingin sa rearview mirror. Biglang nagulat si 007 at sumigaw, "006, ingat ka sa pagmamaneho. Mamaya na lang. Gusto mo bang mamatay tayo? Muntik na ngang mabangga ng sasakyan sa tapat ng kalsada." Paanong hindi magagalit si 007? Awkward na nagpatuloy si 006 sa pagmamaneho. Dati ay abala siya sa paghanga kay Liza at hindi niya napansin na may sasakyan na galing sa tapat. Delikado ang hindi pagpansin kaya bumalik siya sa katinoan at binilisan ang takbo. Samantala, napatitig si 007 kay Liza na wala ng pag-asa at patuloy na naghubad ng damit. Tahimik na tumulo ang luha ni Liza sa kanyang pisngi. Tuluyan nang nilunod si Liza ng takot at kawalan ng pag-asa. Hinahalikan siya ng kasuklam-suklam na lalaki na ito at gusto pa niyang. Wala siyang ibang gusto kundi ang mamatay. "Ano ang sinabi mo?" Nasa kwarto niya si Brenda at hindi pa lumalabas. Tanong ni Mark. Nakatanggap siya ng tawag mula sa manager ng Hotel Luna. Pakiramdam din ng manager ay sobrang wala ng magawa. Oras na para mag-check out pero hindi man lang lumabas si Brenda ng kanyang silid. Kaya naman, kumatok lang ang manager sa pinto ngunit walang sumasagot. Gayunpaman, sigurado siyang palaging nasa kwarto si Brenda at nag-aalala siyang baka may nangyari kay Brenda. Kaya, siya ginamit ang sistema ng hotel para buksan ang pinto at napansin niyang nakahiga pa rin si Brenda sa kama at gulong-gulo ang mga damit. Natakot ang manager at naisip niyang patay na si Brenda. Inunat ng manager ang kanyang kamay at nakahinga ng maluwag nang makita niya na humihinga pa si Brenda. Alam ng manager mula sa kanyang karanasan na nadroga si Brenda at napakalakas ng gamot. Dahil dito, hindi nagising si Brenda matapos matulog sa buong araw. "Oo, young master, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin?" Bumantong hininga ang manager ng hotel. Bakit ang batang babae ay hindi nag-aalaga sa kanyang sarili? Hindi man lang siya nakabihis ng maayos. Gaano na siya katagal pinaglaruan? Tawagan ng pulis para harapin ito. Bigyan mo siya ng isang tasa ng ginger tea kung magising siya, sagot ni Mark. Masyado siyang tamad para pakialaman ang ganitong bagay. Kagabi, matagal na sigurong pinaglaruan ni Aaron si Brenda. "Yes," sabi ng manager at ibinaba ang telepono. Kasunod yun, sinimulang isuot ng manager ang mga damit ni Brenda para sa kanya ngunit mahimbing pa rin si Brenda. Sa buong proseso, hindi tumugon si Brenda. Para siyang bangkay maliban sa humihinga pa siya. Nang tinutulungan ng manager si Brenda na isuot ang kanyang palda, bigla siyang may nakita at natigilan siya. Ano ang nangyayari? Ang manager ay hindi nakaimik habang tinutulungan niya si Brenda na bumalik sa kanyang palda at sinubukang ibalik ang kanyang orihinal na hitsura hanggat maaari.
Pagkatapos noon ay inayos ng manager si Brenda at sinukli pa ang kanyang buhok para lumabas na parang walang nangyari. Boo! Biglang ungol ni Brenda. Masakit ang ulo niya. Nakita niyang isang hindi pamilyar na babae nang imulat niya ang kanyang pagod na mga mata at napansin niyang nasa hindi pamilyar na kapaligiran siya. Natarante siya at nagtanong, "Sino ka? Nasaan ako?" Napakapuyat ni Brenda. Tinubukan niyang bumangon ngunit wala na siyang gaanong lakas. Kaya, nagsimula siyang magtanong, "Bakit ang sakit ng ulo ko? Ano ang ginawa mo sa akin?" Pagkatapos, ibinaba ni Brenda ang kanyang ulo at nakahinga ng maluwag nang makitang nasa kanya pa rin ang kanyang damit. "Ano ang magagawa sa iyo ng babaeng tulad ko? Nawalan ka ng malay kagabi. At oo, ang young master namin ang humiling sa amin na ipadala ka rito," pagsisinungaling ng manager. Kung sinabi niya kay Brenda ang totoo, malamang hindi na ito makatiis ni Brenda at baka magpakamatay pa siya. Mas mabuting iligtas ang kanyang buhay kaysa hayaan siyang mamatay. "Your young master. Nasaan? Nasaan ako?" tanong ni Brenda. Hindi niya maalala. Sumakay siya sa kotse ni Aaron, di ba? Bakit siya nandito? "Nasa Hotel Luna ka." Nagpatuloy ang manager, "Mukhang may mga bagay na dapat gawin ang sumama sa iyo kahapon at hiniling na umalis ka ng mag-isa ngunit maya-maya lang, nahimete ka. O sinong young master mo?" tanong ni Brenda. Naniwala siya sa sinabi ng manager. Tutal, buo ang damit niya. Gayunpaman, hindi siya nasisiyahan na pinabayaan siya ni Aaron at naging sanhi ng kanyang paghimatay. Yung J.R. Gayunpaman, siya ay napakahina at tila siya ay pagod na pagod. Ano ang nangyayari? "Well, it's not convenient for me to talk about this. Please wait for a moment. Our young master told us to prepare ginger tea for you," sagot ng manager. Kasunod nito, hiniling niya sa isang tao sa pamamagitan ng walkie-talkie na magpadala ng isang tasa ng tsaa. Maya-maya, may dumating na waiter na may dalang ginger tea. Nakaramdam ng matinding gutom si Brenda. Uminom siya ng ilang higop ng ginger tea at naramdaman niyang unti-unting bumalik ang kanyang lakas. "Pwede mo ba akong dalhan ng pagkain?" hiniling niya. Sure, tumango ang manager at inutusan ang waiter na magdala ng pagkain. Umupo si Brenda sa kama at muling nagtanong, "Sino ang iyong young master?" Na-curious si Brenda. Kagabi, inagaw na niya ang pagkain nito pero tinulungan pa rin siya nito. Hindi naman masama ang young master na ito, naisip niya sa sarili. Si young master Orleans po," sabi ng manager ngunit wala siyang maidagdag na detalye. Kung tutusin, naririnig niya na hindi maganda ang tono ni Mark kanina at malamang na hindi niya gusto ang babaeng ito. Young Master Orleans. Sino si Young Master Orleans? Naguguluhan si Brenda habang umuungol. Gusto niyang igalaw ang kanyang katawan ngunit namamanhid ang kanyang mga paa. Pagkatapos noon ay naguguluhan siyang tumingin sa kanyang damit. Bettina, bilisan mo. Nararamdaman ko na may mali, sabi ni Mark. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang instinct na may nangyari at hindi siya mapalagay. Pero syempre, hindi naman dahil kay Brenda. Walang pakialam si Mark sa kanya. Sa halip, hindi siya mapakali dahil kay Lilibeth. "Understood, young master," sabi ni Bettina at tinapakan ang pedal ng gas. Maya-maya, nakarating na sila sa parking lot ng housing area. Nagulat si Mark dahil nakita niyang nagsisiksikan ang mga tao doon. Ano ang nangyari? Binuksan ni Mark ang pinto ng kotse at mabilis na lumabas. Nagmamadali ding bumaba ng sasakyan si Bettina. Sumiksik si Mark sa mga tao at natagpuan ang isang taong nakahandusay sa lupa. Hindi ba bodyguard iyon ni Lize? An anesthetic needle, sabi ni Bettina. Nakilala niya ito sa isang sulyap habang nakatingin sa walang malay na bodyguard. Hanapin mo sila kahit nasaan sila, tingnan mo lahat ng surveillance camera. Utos ni Mark. Puno ng galit ang mga mata niya. Kung dito nakahiga ang bodyguard na ito, ibig sabihin, nadroger rin sina Lilibeth at Liza at dinala. Yes, young master. Please rest assured that the result will definitely come out within 3 minutes. Paniniguro ni Bettina sa kanya at kinuha ang kanyang mobile phone para tumawag. Naghintay si Mark na may halong hininga. Siguradong nadala na sina Lilibeth at Liza ng Damon. Nasaan kaya sila?
Matapos maghintay ng wala pang 2 minuto, nakatanggap ng surveillance video ang mobile phone ni Bettina. Pinanood ito ni Bettina at sinabing, "Young Master, sumakay ka na sa kotse." Kakaalis lang nila. Tuwang-tuwa si Mark at tumakbo papunta sa kotse. Mahusay ang husay ni Bettina sa pagmamaneho habang tinapakan niya ang accelerator at naanod palabas kasama si Mark na nakaupo sa kotse. "Young Master, huwag kang mag-alala. May mga anesthesia gun sila at sila ang nagmamaneho ng sasakyan ni Lilibet. Nilock ko ang location ng sasakyan with satellite monitoring," paliwanag ni Bettina. Mabilis ang takbo niya sa mga sasakyan at ang karayom sa dashboard ay umuusad sa nakakagulat na bilis. Maya-maya pa ay naningkit ang mga mata ni Bettina. Itinuro niya ang kotse sa harap niya at sinabing, "Young Master, sina Lilibet at Liza ay nasa kotse na iyon. Ibagsak mo," malamig na utos ni Mark. Kabanata 359. Nang marinig ang mga salita ni Mark, natural na pinalo ni Bettina ang accelerator. Ang sasakyan ay parang isang mabangis na hayop na nawalan ng kontrol at bumangga ito sa kabilang sasakyan. Nagalit si Mark. Paano mahuli ng mga taong ito sina Lilibet at Liza? Boom! Inabol ni Bettina ang sasakyan at walang awang hinampes ito. Ang kotse ay nagkakahalaga ng daan-daang libong dolyar at karaniwan, ang mga tao ay tiyak na mahihirapan sa pagbangga ng kotse ngunit si Bettina ay hindi. Ipinagpatuloy niya ang pagtapak sa pedal ng gas at walang awa niyang pinalo ang sasakyan. Samantala, gulat na gulat sina 007 at 006 sa kabilang sasakyan. May ginagawa na si 007 kay Liza at nakahubad na siya. Ano ang nangyayari? Galit na sigaw ni 007. Aaksyon na sana siya pero may hamarang sa kanya. Si 006 na nagmamaneho ng kotse ay mukhang kakilakilabot at sinabing, "Nako, natuklasan na tayo. Kung ganoon bilisin mo at umalis ka." "Bilisin mo," tigaw ni 007. Nagmamadaling sinuot ni 007 ang kanyang damit. Hindi ito ang oras para ipagpatuloy niya ang kanyang ginagawa. May nakahuli sa kanila. Si 006 ay humahampas sa pedal ng gas sa abot ng kanyang makakaya. Ang dalawang kotse ay tumakbo sa kalsada sa mga suburb at ang makina ay umuungal at umalingaw sa kanilang paligid. "Ay crash mo sila," ungol ulit ni Mark. Nasa harap niya ang sasakyan at nakita niya ang isang lalaki na nagsusuot ng damit sa pamamagitan ng windshield ng likod ng sasakyan. May ginawa ba yung lalaking yun kay Lilibet? Nag-aapoy sa galit si Mark sa isiping ito. How dare na hawakan ng lalaking iyon ang asawa niya? Duguan ang mga mata ni Mark. Matigas ang ulo ni Lilibet at kung alam niyang napahiya siya, hinding-hindi na siya makakaget over. "Oo, young master," tagot ni Bettina. Napakabangis din ng mga mata niya. Babae rin siya at sadyang hindi niya matiis kapag nakakita siya ng ganoong eksena. Tinimulan niya ang paghampas sa kabilang sasakyan ng galit na galit. Napakahusay ng mga kasanayan ni Bettina sa pagmamaneho at ginawa niya ang isa pang kotse na bumulusok sa buhangin sa tabing kalsada. Kaya naman hindi na makagalaw ang kabilang sasakyan. "Young master, please stay in the car," sabi ni Bettina. Seryoso siya at hindi ito biro. Tiyak na napakalakas ng 2 taong ito dahil masupol nila sina Liza at Lilibet. Kung may nangyari kay Mark, hinding-hindi niya ito maipaliwanag kay Karen. May nangyari kay Lilibet, bulalas ni Mark at lumabas na ng sasakyan. Nagulat si Bettina at nagmamadaling sumunod para protektahan siya. Nakita niya ang isang kumikinang nanguso na lumabas mula sa harap ng kotse. Kasunod nun ay may lumabas na tao. Isa itong anesthetic gun. Basa mukha ni Bettina ang galit at gulat. Inilabas niya ang kanyang punyal at sumugod upang protektahan si Mark. "Mag-ingat ka, young master," malakas niyang tawag. Gamit ang isang anesthesia needle ay pinalipad palayo sa pamamagitan ng punyal ni Bettina. Mahusay si Bettina sa kanyang punyal. "Nililigawan mo si kamatayan," napaungol si Bettina sa galit. Pinrotektahan niya si Mark sa likod niya at agad na inihagis ang kanyang punyal. Ang punyal ay lumipad palabas na parang kupido. 007, na may hawak ng baril, ay walang magawa kundi umiwas. Samantala, sinamantala ni Bettina ang pagkakataong ito para sumugod at kunin ang pampamanhid na baril. Naglabas siya ng isa pang punyal at sinaksak ang lalaki. Mabilis na nag-react si 007 at mahigpit ang laban nilang dalawa. Matagal nang galit si Mark.
Kinuha niya ang pampamanhid na baril sa lupa at sumugod sa 006. Nag-aalab ang apoy ng galit sa kanyang ulo. How dare na hawakan ng lalaking iyon si Lilibeth. Hindi talaga ginalaw ni Mark si Lilibeth mula pa noong mga bata pa sila. Paano siya nahawakan ng mga lalaking ito? Si Mark ay labis na nagalit at ang kanyang puso ay nagdurusa para sa kanya. Naawa si Mark kay Lilibeth. Siya ang biktima at tiyak na hindi niya ito ginasto. Tigaw ni Mark habang sumusugod. Naiinis siya at baka sa mga mata niya ang galit. Duguan ang kanyang mga mata at sobrang nakakatakot. Nakasimangot naman si 006. Dalubhasa rin siya sa martial arts. Paano siya matatakot sa titig ni Mark? Tinawi niya ang kanyang kamao at pumunta kay Mark. 006 ay lalaban. Matagal nang hindi lumalaban si Mark. Maaaring siya ay mahusay na sinanay ngunit hindi malamang na siya ay isang katugma para sa isang makaranasang manlalaban. Gayunpaman, ang desperadong pag-atake ni Mark ay napakahirap harapin. Noong nag-aaway sila, ang pinakakinatatakutan nila ay isang lalaking hindi natatakot sa kamatayan. Walang makakalaban sa taong ganyan. Ilang beses na sinuntok si Mark at dumudugo ang bibig. Gayunpaman, siya ay nadala ng kanyang nag-aalab na galit at hindi siya umatras. Nagulat si 006 at sumigaw, anong meron sa lalaking ito? Nagulat si Bettina at napasigaw, Young Master, itigil mo yan. Kung magpapatuloy sila sa ganito, si Mark ay malubhang masugatan. Itinaboy niya si 007 at sinipa si 006 palayo kay Mark. Hindi makareact si 006 at tumalsik ang dugo dahil sa sipa ni Bettina. Tinamantala ni Mark ang pagkakataong ito at sinaksak si 006 gamit ang anesthetic needle na hawak niya. Naramdaman ni 006 ang matinding sakit sa kanyang kamay at kinilabutan siya, nauutil, ikaw. Gayunpaman, ang kawalan ng pakiramdam ay mabilis na nawala ng kakayahang lumaban. Napahigi siya sa lupa at nagpupumigla sa pamamagitan ng pagkibot-kibot ng katawan na parang walang ulo. Binigyan siya ni Mark ng isa pang sipa. Tigaw ni 006. Napasigaw si 006 sa sobrang sakit at nahimatay. Tinipa siya ni Mark sa ulo at walang makakatanggap ng matinding suntok na iyon. Gayunpaman, kasabay nito nakahanap ng pagkakataon si 007 na samantalahin si Bettina habang tinutulungan niya si Mark. Tumugod siya at sinipa si Bettina. Nanlamig ang mga mata ni Bettina. Bumangon siya sa lupa at lumaban na parang robot. Naglakad si Mark papunta sa pinto ng kotse gamit ang nanginginig niyang mga kamay. Tiyak na malungkot si Lilibeth kapag nalaman niya ang nangyari. Nag-aalala siya na hindi nito matiis at baka kitilin ang sarili niyang buhay. Kung tutuusin, sinabi na ni Lilibeth na siguradong bibigyan niya siya ng unang pagkakataon kay Mark at wala nang lalaki pang hahawak sa kanya. Gayunpaman, tiyak na magagalit si Lilibeth sa araw na ito. Napatahimik si Mark. Hindi niya sinisi si Lilibeth dahil hindi niya kayang lumaban. Naawa si Mark sa kanya at gusto siyang aliwin. Honey, it's okay? It's okay? He could. Mark comforted her sincere at binuksan ang pinto gamit ang nanginginig niyang kamay. Kasunod noon ay nalaglag ang panga niya. Dahil sa unang tingin, hindi si Lilibeth ang nakita niya, kundi isa pa. Hubot-hubad na babae. Nagulat si Mark. Hindi ba ito ang nanay ni Lilibeth, si Liza? Sa sobrang gulat ni Mark ay natigilan siya. Si Liza ba ang target? Subconsciously, si Mark ay nakatingin sa hubad na katawan ni Liza. Hindi siya makapag-react. Ikaw. Bakit ka pa nakatingin, ungol ni Liza? Itinago niya ang huling bahagi ng kanyang kamalayan at idinilat ang kanyang pagod na mga mata. Namumula ang kanyang mga mata at ang kanyang mga pisngi ay natatakpan ng kahabag-habag na luha. Sa katunayan, si Liza ay kanina pa. Walang malay ngunit pinilit niyang magising at ang una niyang nakita ay si Mark na nakatitig sa kanya ng blanko, saglit siyang binawahan ng walang katapusang kahihiyan, sa sobrang galit niya ay nahimatay. Siya. Nagmamadaling hinubad ni Mark ang coat niya at isinuot kay Liza. Kawakas, ipinikit ni Liza ang kanyang mga mata. Pagkatapos, nakita ni Mark si Lilibeth na wala ng malay, ngunit ang kanyang damit ay nasa maayos na kondisyon. Kasunod yun, nakahinga ng maluwag si Mark at binuhat niya si Lilibeth palabas ng sasakyan pero nahihirapan siya sa reflex. May mga luha sa gilid ng kanyang mga mata at naawa si Mark sa kanya.
Inalikan niya ang mukha ni Lilibet at inalo, "Honey, it's me. You can sleep now." Tila narinig siya ni Lilibet at ibinaon ang ulo sa mga bisig ni Mark. Isang sigaw ang umalingaw-ngaw sa daan. Tinaksak ni Bettina si 007 hanggang mamatay at lumapit siya para magtanong, "Young Master, paano ko haharapin ang taong ito? Dapat ko ba siyang patayin?" "Patayin siya," walang awa na sabi ni Mark. Tumanggo si Bettina at lumapit siya para saksakin si 006. Nag-ingay siya pero hindi na kumikibo. Pagkatapos ay kinuha ni Bettina ang kanyang mobile phone at tumawag na nagsasabing, "Nasa suburb ako." Kumuha ng isang tao upang linisin ang eksena. Kaagad pagkatapos, binaba niya ang telepono. Kailangang linisin ang lugar na ito, kung hindi, magkakaroon ng gulo. Nagulat si Bettina nang makita si Liza sa sasakyan. Hindi masabi ni Bettina kung na-violate si Liza dahil natatakpan si Liza ng coat ni Mark. Sa anumang paraan, ligtas na sabihin na lahat sila ay nailigtas. Hindi nagtagal, huminto ang ilang sasakyan at bumaba ang mahigit 100 tao para linisin ang eksena ng propesyonal. "Young Master, sumakay na tayo sa kotseng ito," sabi ni Bettina. Ang kanyang sasakyan ay magulo pagkatapos ng pagbangga ngunit ito ay magagalaw pa rin. Sumakay si Mark sa kotse habang nakaakbay si Lilibet. Sa kabilang banda, tinulungan ni Bettina si Liza na makasakay sa kotse. Pagkatapos nito, kinuha ni Bettina ang manibela at pinaandar ito. "Bumalik na tayo sa hotel," sabi ni Mark. Akala niya ay ang hotel lang ang lugar kung saan niya mapoprotektahan si Lilibet dahil maraming security guard doon. Hindi na magiging ligtas ang kanyang bahay at iniisip niya kung dapat ba niyang ibenta ang kanyang bahay. Pagkatapos nito, dapat siyang bumili ng isang binabantayang villa. Iyon ay magiging mas ligtas. "Okay," sagot ni Bettina at nagmaneho na papuntang hotel. Hawak-hawak ni Mark si Lilibet sa kanyang mga braso. Kanina palang binigyan ni Bettina ng injection sina Lilibet at Liza kaya dapat na silang magising. Dahan-dahang gumalaw ang mga mata ni Lilibet. Pinuksan niya ang maganda niyang mga mata at nakita niyang hawak-hawak siya ni Mark. Nanghihina siya pero naantig siya at tinawag, "Hubby." Inalikan siya ni Mark. Masyadong delikado at muntik na silang mawala ng buhay. Emosyonal si Lilibet habang nakayakap kay Mark. Kasabay nito, naalala niya ang kanyang ina, si Liza. Lumingon siya para makitang suot ni Liza ang coat ni Mark at nagulat si Lilibet at sinabing, Mom. Nagsimulang tumulo ang luha ni Lilibet. Sa nakita niya, siguradong na-violate si Liza. Pakiramdam ni Lilibet ay nagdurugo ang kanyang puso. Hindi niya kayang protektahan ang kanyang ina. Sa totoo lang, nagising na si Liza, pero napapikit siya sa walang katapusang kahihiyan. Gusto niyang tapusin na lang ang sarili sa kahihiyan dahil nakita siya ni Mark na nilalabag siya ng ibang lalaki. Kabanata 360. Ito ay isang nakakahiyang sitwasyon. Sa katunayan, si Liza ay hindi naglakas loob na buksan ang kanyang mga mata, literal na gusto niyang patayin ang kanyang sarili. Sa teknikal, hindi siya pisikal na na-violate ngunit nakita na siya ni Mark at ng lalaking iyon na nakahubad. Pareho lang iyon sa kanya. Si Liza, na kanina pa masungit, ay gustong-gusto nang tapusin ang sarili noon. Habang umiiyak si Lilibet, wala na namang magawa si Liza. Dahil medyo nahihilo pa siya, dumiretso siya sa pagtulog, mas maaga siyang nagising kaysa sa gusto niya. Hindi nagtagal ay dumating na ang sasakyan sa hotel. Si Mark ang unang umalis sa kotse dahil kailangan ni Lilibet na tulungan ang kanyang ina sa kanyang damit, umiiyak siya habang ginagawa niya iyon. Sa sobrang kahirapan, nagawa ni Lilibet na tulungan si Liza palabas ng sasakyan. Maya-maya, sumakay na silang apat sa elevator paakyat sa pinakataas na palapag. Pagdating nila sa pinakataas na palapag, nanatili si Lilibet sa isang kwarto kasama si Liza para mas alagaan siya. Nanatili si Mark sa kwarto sa tabi nila. Gusto niyang mapalapit sakaling kailanganin ni Lilibet ang tulong niya. Siyempre, binantayan pa rin ni Bettina si Mark. Samantala, sa isa pang silid, si Damon ay nagmumura sa galit, gaano karaming oras ang kailangan nila upang makabalik. Dapat may nangyari sa kanila, lahat sila ay isang grupo ng mga tanga. Talagang walang silbi. Ang matinding galit na nagmula sa kanya ay napuno ng hindi komportable na bahay. Sa katunayan, inaalagaan ni Lilibet ang kanyang ina noong panahong iyon. Tawag niya, Nay,
Nay. Pagod na pagod si Lilibeth pero paano siya nakatulog ngayon? Hindi maganda si Liza at nakaramdam siya ng pagkabalisa. Nagising si Liza sa banayad na pag-udyok ni Lilibeth. Nang sa wakas ay iminulat niya ang kanyang mga mata, nagulat si Lilibeth na sumigaw. Ma, gising ka na pala. Bulalas ni Lilibeth. Tumanggaw si Liza doon. Pagkatapos ay bahagyang tinulungan siya ni Lilibeth na tumayo at hinayaan siyang sumandal sa frameboard ng kama para sa kanyang kaiginhawahan. Mom, okay ka lang ba? Tanong ni Lilibeth. Naisip niya na mas mabuting huwag na lang ibalik sa harap ng kanyang ina ang dating pangyayari. Kung naaalala ni Liza, masasaktan siya. Baka magpakamatay pa siya. I'm fine, sagot ni Liza habang umiiling. Paano niya kayang harapin ang nangyari kanina? Tiyak, ang susunod na pinakamagandang opsyon sa pagpasok ngayon ay ang pag-iwas, na nagpapanggap na parang hindi niya naaalala. Kung hindi, hindi niya talaga maisip kung ano ang magiging snowball. Gayunpaman, nagkaroon na ng matinding pagkamuhi si Liza sa taong gumawa noon sa kanya, gusto niyang ukit ang lalaki na parang kalabasa sa Halloween. Nakahinga ng maluwag si Lilibeth nang marinig ang sagot nito. Himala na hindi naalala ni Liza ang nangyari kanina. Mas maganda kung ganito. Kung hindi, hindi alam ni Lilibeth kung paano siya ay comfort sa trauma na iyon. Lilibeth had Liza cradled against her and sobbed, "Mom, get some rest, okay? Everything's alright." Tumanggaw si Liza at kinailangan pang humiga. Niyakap siya ni Lilibeth gamit ang isang kubrekama. "Mom, rest please. Maliligo muna ako, pwede ba?" Tanong niya. "Oo, sige," sagot ni Liza. Pumunta si Lilibeth sa banyo noon. Nakaramdam siya ng kasuklam-suklam sa lahat, ang paglilinis ng sarili mula ulo hanggang paa ay isang pangangailangan ngayon. Nakatitig ng bakanteng si Liza sa kisame at saka bumangon sa kama. Habang ginagawa niya iyon, naramdaman niyang tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi, nakaramdam na naman siya ng pagkainis sa sarili. Pumasok siya sa banyo at naligo ng ilang oras, nakasquat sa banyo. Patuloy siya sa pag-iyak. Nang mamatay ang ama ni Lilibeth, ni isang luha ay hindi pa matak si Liza. Ngunit ngayon, ang ganitong uri ng paglabag ay nagdulot ng malupit na suntok sa pagpapahalaga sa sarili ni Liza, ang kanyang dignidad ay nasira. Pakiramdam niya ay babagsak siya anumang oras. Ang tunog ng shower ay nagdeskay sa pag-iyak ni Liza. Sa sandaling iyon, siya ay isang babae lamang na nag-aalaga sa sarili niyang mga sugat. Sa puntong iyon, nakatulog na si Mark. Nakailang suntok na siya sa tiyan at dibdib, sobrang sakit. Hindi niya akalain na makakatulog siya ng gabing iyon dahil sa tindi ng sakit. Ngunit hanggat maayos si Lilibeth, si Mark ay handang magdusa ng ganito ng 10 beses. Kung sinaktan si Lilibeth ng anumang pinsala, sigurado si Mark na hindi siya makakatulog, kailanman. Ilang sandali pa, naisipan ni Mark na tanungin si Bettina tungkol sa kanyang kalagayan. "Ayos lang ako, young master. Dapat magpahinga ka ng maaga," tugon ni Bettina. Totoo naman na magaling si Bettina. Siya ay sinanay upang harapin ang mga ganitong sitwasyon. Hindi malaking bagay para sa kanya na magdusa ng isang menor de edad na scrape o dalawa. Akmang handang matulog na silang dalawa, may kumatok sa kanilang pintuan. Ininulat ni Mark ang kanyang mga mata at nakinig ng mabuti sa mga ingay sa labas. Parang boses ni Brenda sa labas. Bagaman binalaan siya ng manager na huwag istorbohin siya, patuloy siyang kumakatop. Kumunat ang noo ni Bettina. Umalis si Mark sa kanyang kama at naglakad papunta sa pinto. Kabutas ng silip, nakita niya si Brenda na nakatambay sa labas ng kanyang pintuan. "Salamat sa pagtulong," sabi ni Brenda. Nakahinga siya ng maluwag at ang kanyang manager. Dahil nang marinig ng manager ang tungkol sa pagsuri ni Brenda sa estado ng kanyang hymen, napagtanto niyang mukhang hindi ito naantig ni Katie Ting. Kaya naman, nakakapagtaka. Ang ginawa ni Aaron sa kanya kagabi. Medyo natarante si Mark. Siyempre, hindi niya alam na virgin pa si Brenda. Na-curious siya kung bakit ito pumunta para magpasalamat sa kanya. "Can you come out? I'd like to thank you," wika ni Brenda, sinsero ang tono nito. Kung hindi dahil sa young master na ito, baka sinamantala na siya ng ibang tao. Iyon ay isang bagay na mas gugustuhin niyang hindi isipin. Ang kabaitan ng young master na ito ang nagligtas sa kanya.
Siyempre, hindi mapakali si Mark na ay entertain siya noong mga oras na iyon. Sa kabutihang palad, alam ni Brenda na hindi komportable na makipag-usap sa kanya doon ng mahabang panahon. Hindi niya binuksan kanyang pinto, hinayaan si Brenda na lumayo pagkatapos niyang ipahayag ang kanyang pasasalamat. Baliw ba siya? Tanong ni Mark na lumingon kay Bettina. Nang tumangala si Bettina para salubungin ang mga mata nito, nakaramdam siya ng awkward. Si Mark, masyadong, nakaramdam ng hindi komportable. Bettina, kailangan mong magpahinga kaagad, sabi niya. Sige, young master. Ikaw din, sagot ni Bettina. Kinaumagahan, pumunta si Mark para kumatok sa pinto ni Lilibet. Nang isara ni Lilibet ang kanyang pinto. Medyo namumutla pa yung mukha niya. Ito ay dahil sa anesthetic na natitira sa kanyang sistema mula noon. Nang makitang may epekto pa rin ito sa kanya, hindi napigilan ni Mark ang pagpisil ng kanyang puso sa pagkabalisa. Inabot niya at ikinulong si Lilibet sa mga braso niya nang makita niya ito. Naantig si Lilibet. Hobby, may sasabihin ako sa'yo, bulong niya. Go ahead, sinenyasan siya ni Mark na magsalita. Ano man ang hilingin ni Lilibet sa ngayon, ibibigay ni Mark. Pakiusap, huwag sabihin sa aking ina ang tungkol sa nangyari kahapon. Hindi niya naaalala, pakiusap ni Lilibet na nag-aalala na baka hindi sinasadyang mailabas ni Mark ang katotohanan na masisira ang kanyang ina. Natarante si Mark, mali ba ang narinig niya? Hindi maalala ni Liza. Iyon ay hindi posible. Matapos magising si Liza mula sa kanyang pagkahimatay noong nakaraang araw, sinigawan niya si Mark. Nakalimutan ba talaga niya? Ngunit hindi na kailangang sabihin, hindi babanggitin ni Mark ang bagay na ito. Kung tutusin, si Liza ang kanyang biyenan. Nagulat si Mark kagabi. Ang pagtitig sa kanya ng mas matagal kaysa sa isang segundo ay maiuugnay lamang sa pagkabigla. Kung alam niya lang na si Liza iyon, hindi na magtatagal ang mga mata niya kahit isang segundo. Sige, naiintindihan ko. Magpahinga na kayong dalawa ngayon, sabi ni Mark. Hindi mahalaga kung nagsisinungaling si Liza tungkol sa paglimot sa pangyayaring iyon, malinaw na ito ay isang bagay na hindi na maaaring banggitin muli sa hinaharap. Salamat, Hobby. Mabuti pang pumasok ka na sa klase, baka malate ka, pagmamaktol ni Lilibet. She cared about Mark's studies. I want to accompany you. I won't go today, sabi ni Mark. No, Hobby, you have to go to school? Giit ni Lilibet. Pakiramdam niya ay hindi nararapat na manatili rito si Mark. Nasa kwarto niya ang kanyang sariling ina at wala siyang oras na mag-isa kasama si Mark nang walang gulo. Bagamat talagang gusto niya. Nakikinig sa kanya, pumayag lang si Mark at binalaan si Lilibet na huwag umalis. Payag lang siyang umalis papuntang school kasama si Bettina pagkatapos nangako sa kanya ni Lilibet na hindi. Bamaantong hininga si Lilibet. Pagkatapos, nakatanggap siya ng tawag sa telepono mula sa bodyguard ni Liza. Medyo gaman ang pakiramdam ni Lilibet. Hiniling niya sa bodyguard na magpahinga muna at pagkatapos ay humingi siya ng tulong na maghanap ng ibang matutuluyan. Hindi na niya talaga kayang manatili pa sa hotel na ito. Hindi rin sana siya papayag ni Liza. Matapos ayusin ang lahat sa bodyguard, mas gamaan ang pakiramdam ni Lilibet at bumalik sa kanyang silid upang alagaan si Liza. Gayunpaman, hindi alam ni Lilibet na napuyat si Liza buong gabi. Hindi siya makatulog. Naramdaman niya ang panginginig ng anit niya nang marinig niya ang boses ni Mark. Gusto niyang umalis dito sa lalong madaling panahon. Sa universidad. Nasa parking lot si Aaron nang makita niyang nag-drive si Brenda. Ngumiti siya. Nagpalit na ng damit si Brenda, nakakaakit ang mahahabang legs na naka-display. Hindi mapakali ang kanyang tingin habang pinagmamasdan siyang umalis. Sa totoo lang, naiirite siya. Nang malapit na siyang matulog kay Brenda, patuloy na tumatawag si Trisha sa kanyang telepono at sa huli ay nakipag-video call sa kanya. Nagulat iyon sandali ni Aaron ngunit dahil natatakot siya sa galit ni Trisha kung hindi niya ito papansinin, sinagot niya ang tawag sa katabi. Nag-usap sila kalahating gabi. Ayon, nakatulog si Aaron sa kabilang kwarto. Nang magising siya ay ginawa niya iyon ng may pagtataka. Alas 6 na ng umaga noon. Pumunta siya noon para hanapin si Frida. Nang mapagtantong may oras pa siya para makasama si Brenda, sinimulan na niyang tanggalin ang mga damit ni Brenda.
Nang malapit na siyang matapos, nakatunog si Brenda, medyo gumagalaw na parang nagising. Kaya naman, nagmamadali siyang nagtago. Buti na lang at kausap lang si Brenda noon habang natutulog. Tinakat niya ang buhay sa kanya. Ang takot na iyon ay nagpapahina sa pagnanasa ni Aaron. Ang biglaang pagkatakot ay sapat na upang takutin ang sinumang tao sa kanilang mga pagnanasa. Nagalit siya noon, nagpas siyang kunan na lang ng litrato ang mga hubot-hubad na larawan ni Brenda at umalis para umuwi ng alas 6 ng umaga. Gamit ang mga hubad na larawan ni Brenda bilang blackmail, sigurado siyang gagawin ni Brenda ang lahat ng gusto niya. Kung hindi, ipapakita niya ang kanyang hubad sa lahat. Humiti ng masama si Aaron. Inilabas niya ang kanyang cellphone at hinangaan ang hubad ni Brenda. Napakarami nila, tumawa siya. Bumaba si Aaron sa kanyang sasakyan. Pakiramdam niya ay iyon na ang araw para i-blackmail si Brenda. Isama niya si Brenda sa kanyang sasakyan o marahil sa banyo. Kung saan man ito naroroon, masisiyahan siya. Tinungo niya si Brenda pagkatapos, tumatakbo sa kanya na puno ng ngiti ang mukha. Ang kanyang gwapong mukha ay nabaluktot sa isang perwisyong kasiyahan. Forget what they doing, keep on doing that.